Bagong-bagong balita ngayong umaga, may anunsyo ang Department of Transportation kaugnay po sa operasyon ng Philippine National Railways. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Bonnie, para doon sa mga sumasakay sa PNR of Philippine National Railways ay isasara na sa loob ng 5 taon simula sa March 28. Ang PNR para nga magbigay daan sa paggawa ng North-South Commuter Railway Project. 5 taon nga yan itatagal at ang pinakahuling operasyon nito ay sa March 27, Miyerkules. Ito ang inanunsyo ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Gagawin nila ito sa Holy Week para raw hindi masyadong makabala sa mga parokyano ng PNR. May tinatayang 20 hanggang 25,000 na mga pasahero ang umaasa sa PNR. Pero pagtitiyak ng Department of Transportation, nitong sina Secretary Bautista ay may mga espesyal na mga bus na nakahandang ilagay sila sa parehong ruta na tinatahak mula Alabang hanggang Tutuban. Halimbawa, dun sa mga sumasakay sa Alabang o galing sa Alabang na sumasakay sa PNR, ay magkakaroon ng istasyon ng PNR ng mga bus doon sa isang mall doon. Sa mga sumasakay naman sa EDSA PNR station dati, ay magkakaroon ng bus stop sa may Osmeña Highway. Sa Osmeña Highway din ilalagay yung mga sumasakay sa dating Ito Cruz Station ng PNR. Ayon kay Bautista Connie, ay mas makakatipid daw ang gobyerno ng 12 billion pesos at mas mapapaaga ng hulog buwan kung tuluyan nilang isasara ang PNR sa halip na ilipat lamang ang mga release nito. At inaasahang matatapos sa taong 2028 ang NSCR at tatakbo ito mula Calamba sa Laguna hanggang sa Clark sa Pampanga. Connie? Ilang mga bus ang seserbisyo bilang alternatibo para dito nga sa isasarang PNR? Sorry Connie, hindi ko marinig ng... Okay, can you hear me? Can you hear me? Yes, Connie, yeah. So ilan ang pinag-uusapan nating magiging alternatibong bus para dito sa isasara ng PNR? Okay, so 25 na mga bus yung ipapalit nila o isa-sub nila doon sa mawawalang linya ng PNR at na sinabi niyan sa LTFRB. At oras na tumigil yung operasyon ng PNR sa March 28 ay nakahanda na yung mga bus. At meron na ring listahan sila ng mga bus stops. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung stasyon ng PNR at dyan din ang bilang ng mga bus stops para doon sa parang carousel, no? Yung tinatahak ng PNR. Medyo mas mahal lang ng konti yung pamasahe, 11 pesos sa tren, pero 15 pesos dahil bus magiging pasahero ng ating mga commuter ng mga kababayan, Connie. At may website naman para ma-familiarize dun sa mga bus stops, no, na po pwedeng puntahan ng ating mga kababayan, Joseph? If you would indulge me, no, kung gusto mong basahin natin yung listahan ng mga proposed na mga bus stops sa Alabang, sa Star Mall, Alabang sa Bigutan Exit, Migos Exit. Karamihan doon sa Osmeña Highway, yung mga sumasakay sa EDSA, Pasay Road, De La Rosa, Ito Cruz, San Andres at San Andres PNR Station. Magkakaroon kayo ng bus stop sa Osmeña Highway. Yung mga sumasakay naman sa Paco Station, ilalagay yan sa Quirino Avenue at yung sumasakay ng Tutuban ay sa May Halige. Minade sure, no, tiniyak ng DOTR na yung bus station ay papalit nila ay malapit lamang dun sa nakasanayan na nila na mga PNR station. So ang mga metro lamang ang layo ng ilan dito. Ang pinakamalayo ay yung sa Alabang na yung sumasakay sa Sukat PNR. Medyo 4.6 kilometers lang yung layo nun. Pero meron namang bus na sasalo dun sa 20 hanggang 25,000 na mga pasahero na siyempre ikaw ni karamihan dyan, mga estudyante na pumapasok. Nauna nang sinara ng PNR yung Calamba hanggang Alabang na station noong isang taon. Na-cover natin yan. At ito ay kasunod para nga itukso na dun sa NSCR project na tatakbo hanggang Clark sa Pampanga simula 2028. Connie. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Joseph Morong. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.